apat ang patay matapos gumuho ang lupa sa kasagsagan ng ulan sa Kasiguran sa Aurora. Ilang lugar naman ang hindi madaanan dahil sa landslide. Nakatutok doon live at exclusive si Jay Sabale. Jay. Mel, pabugso-bugso pa rin ang pag-uulan na nangyayari dito sa Aurora at nagkaroon nga ng landslide sa may San Ildefonso Peninsula nitong nakaraang linggo. At tanging dito sa Dibacong lamang ang may port na pwedeng madaanan papunta roon. Ngunit kinakailangan magbangka pa at bumiyahe na mahigit 1 oras bago marating ang lugar. Kalmado pa ang dagat na makatawid at makarating kami sa peninsula ng San Ildefonso. Nakita namin ang bakas ng landslide sa bundok na nakapaligid sa barangay San Ildefonso. Natangay pa nga ng pagguho ang mga puno ng nyog. Nitong Huwebes ng gabi, 2 pagguho ng lupa ang naganap sa kasagsagan ng pag-uulan. Una ay sa Purok 3 na ito. Mabuti na lamang at walang naaksidente. Pero sa Purok 2, 4 na tao ang nasawi. Ito yung butas o yung foxhole na hinukay ni Mang Caleb na tinataguan ng kanyang pamilya tuwing may malakas sa pag-ulan o kaya pagbagyo. Ngunit noong Thursday ng gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon nga, nagtago si Mang Caleb kasama yung asawa niya at 3 anak niya rito. At doon na nga nangyari, gumuho yung lupa mula doon sa taas. According doon sa lokal na pamahalaan dito, nasa 500 cubic meters ng lupa ang bumagsak o katumbas ng 50 dump truck ang nahulog mula doon sa taas sa bundok papunta rito sa tinataguan ng pamilya ni Mang Caleb. Patay ang asawa ni Mang Caleb na si Mercy, ang 9 taong gulang na anak na si Vanessa, ang 5 taong gulang na anak na si Jazel na magdiriwang sana ng kanyang kaarawan sa mismong araw ng Pasko at 11 taong gulang na anak na si Carmi na ngayong araw ang kaarawan. Sa covered court ng barangay nakaburol ang kanyang asawa at mga anak. Ano naman po lupa sa kayong tubig, talagang unti-unti nang pumupunta rito sa akin hanggang sa umabot rito, hanggang sa iniwanan ko na po. At hindi ko na narinig po yung busis nung mga mag-iina. Kaya ako po talagang... Saan ka kumapit para makaalis? Ay kumapit ako doon sa kahoy. Dahil hanggat ko na rito, mayroon ako nakapang kahoy na tapos umultaw akong ganun. Tulong-tulong naman daw ang mga kapitbahay sa pag-rescue sa mag-anak. Pero isa pa raw sa naging problema, ang layo nila sa pagamutan. Mayroon pa raw pong 2 rito. Di sa hirap po sa kalaki po ng puno ng nyog, iinan po namin. Pinutol ng power saw at tinalian po yan ng lubid para maalis po namin yan sa gitna ng hukay. May pulsa po sana yung isa, kaso lang po hindi naagapan, gawa po ng ito hindi po naalis kaagad. Malayo po yung ng hospital. At alanganin pong oras. Tatawid dagat pa. Sa ngayon, 6 na bahay ang kailangang ilipat na nasa landslide prone area. Delikado raw lalo't maulan pa rin. Kanina nga, bumuhos pa ang napakalakas na ulan. Once a landslide, always a landslide. Kaya yung makikita po natin dito yung 6 na kabahayan ay talagang i-relocate na sila talaga. As you could see, maganda yung panahon ngayon pero very unpredictable ngayon yung weather dito kaya nakahanda pa rin kami para doon. We're still preventing the possible happening of the same event na kaya may mga sa landslide area, prone areas at saka yung mga sa riverside, linilikas namin kaagad kung sakaling magkaroon ulit ng pag-ulan. Sa Wednesday nakatakdang itawid dagat ang mga labi ng mga nasawi sa naturang landslide kung saan ililibing ito sa Pialoan, Kasiguran, Aurora. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jay Sabale.